Lumalakas yung mga ugong-ugong na ang San Miguel Beermen daw ay posibleng maging bagong team nitong si Kaylan Tiongson, ang 6'6 power forward ng Rain or Shine Elasto Painters. At ang magiging kapalit naman yan ay ang 6'7 na si JM Calman ng San Miguel Beermen. Parehas naman ang masasabi natin na good trade dito para sa magkabilang panig. Kasi itong San Miguel parang okay na sila na si Motao Tuwang maging backup center nitong si Junmar Fajardo. So sa ngayon, kung ganyan ang magiging sitwasyon, nakikita naman natin na okay na to para sa SMB. Ito si JM Calma, hindi nabibigyan ng minuto. So mapupunta siya sa ROS kung saan doon siya magkakaroon ng minutes dahil nga injured si Kit Datu. Sa panig naman ng SMB, kung si Kaylan Tiongson makuha nila, yan yung power forward na talagang bagay na makasama ni Rodney Brondial. Dahil halos pareho sila ng role pagdating sa pagkuha ng rebound at depensa. Kaya nga ito talaga yung pwedeng-pwede dito sa San Miguel Beermen. Ito talaga yung masasabi natin na gagawin nitong si Coach Leo Austria dahil nakikita naman niya na magiging advantageous para sa kanila kung mako si Tiongson. Kasi nagiging problema na San Miguel, pari tatlo lang yung umiikot na big men sa kanila, si Tautuba, si Fajardo at si Brondial. Kung madadagdag mo dyan to si Kaylan Tiongson, magkakaroon sila ng isa pang big man na magagamit at tiyak. Yan, magiging mas maganda yung chance nila na magkaroon ng maraming rebounds at humusa yung defense pagdating sa mga top players at imports ng kalaban. Kaya nga itong si Kaylan Tiongson, balita natin matagal na rin yung gusto makuha ng SMC. So kung i-offer nga nila itong si JM Calma, baka ito na pagkakataon na makakuha nila ang nasabing player. At ito naman talaga yung inaasahan natin na planong gawin itong San Miguel. Lalo na at nakita nila yung pinaplano ng TNT. Medyo mabibigat yung mga players na kukunin daw ng TNT. Kaya gusto naman ng SMB na sila ay makasabay dito sa plano ng kanilang karibal. Ang Meralco Bulls ngayon ay pinag-aaralan daw kung saan sila kukuha ng isa pang big man. Kung dito ba sa Blackwater Bossing or baka malay natin dito sa Converge Fiber Access. Ang pinagpipilian daw ng Meralco ay si Larry Muyang mula dito sa Converge. At dito naman sa koponan ng Blackwater, ito namang si Bradwin Ginto. Alam natin na si Bradwin Ginto isa doon sa mga tinatawag na mga utility players na pwedeng makuha itong line-up ng lalo na at parang Cliff Hatch din ang laro nito. So at hindi rin naman ito masyadong nabibigyan ng minuto dito sa Blackwater Bossing. So sa tingin ko, ito ay madaling makukuha ng Meralco kahit second round pick lang yung ibigay nilang kapalit. Sa kasalukuyan kasi meron daw mga pagbabagong magaganap dito sa Meralco at yung pagdagdag ng mga role players daw ang hinahanap ni Coach Nenad Bucinich at Luigi Trillo. Sa panig nitong kung pagpipilian itong Muyang at itong si Ginto, siguro mas madaling makuha si Ginto dahil ito si Muyang medyo nagagamit yan ni Coach Delta Pineda. So mas mataas yung magiging value nito sa trade. Kaya nga ako sa kasalukuyan naman, kung ganito magiging sitwasyon, sa tingin ko mas babagay nga na itong si Larry Muyang, itong si Bradwin Ginto, ang kunin ng ng Meralco Bulls. Dahil sa kasalukuyan, bukod sa pagkuha kay Ginto, meron pa rin daw mga ibang tinitignan na mga players. Itong si Coach Luigi Trillo, bukod dito sa mga tinatawag na mga mga big men, baka daw kumuha sila ng additional na guard dahil balita natin baka matrade raw to si Chris Banquero at itong si Ancho Karam. So meron mga idadagdag na panibago dito sa lineup nitong Meralco Bulls talaga at parang ito yung sinyalis na magiging seryoso na talaga sila dito sa kanilang balak na maging at least ka-level nitong TNT pagdating sa talent at syempre doon sa competitiveness na hinahanap ng marami ngayon dito sa Meralco.